السكينة على الكفتة. مساس Matrap naman ka. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Taba. Sir, may sir. نعم تليفون اتصال الآن عجل. Hello? Hello, Nay. Pupugutan daw po ako dito. Nay, wala po akong kasalanan. Hindi ko sinasadya makapatay. Pero hindi nila ako pinakikinggan, Nay. Yung embassy ko lang pinadalang abogado. Wala akong makampi dito eh. Tutuloy kami ng tatay mo sa OWA. Hihingi kami ulit ng tulong sa kanila. Hindi ka pwedeng mamatay. Kung kinakailangan makapagpalitan ako ng pwesto sa'yo, gagawin ko, huwag ka lang mamatay. Diyos ko. Nay, tulungan niyo ako, Nay. Kayo lang yung pag-asa ko, Nay. Wala akong kakampi. Nay, mag-isa lang ako dito. Tulungan niyo ako. Hindi lingid sa ating kaalaman ng ating mga OFW ay humaharap sa napakaraming realidad. Nariyan ang manlulokong mga recruiter, mapang-abusong mga amo, di makatarungang sweldo, at hindi makataong mga kondisyon. Kung minsan, umaabot pa nga ito sa kung tawagin ay life and death situation. Kagaya ng mga krimeng pagpatay at ng panggagahasa. Hindi ng isang lalaki sa isang babae, kundi ng isang lalaki sa kapwa niya lalaki. Isa na rito si Dondon Lanuza na noong 1996, buong loob na inarap ang pagiging OFW sa Saudi Arabia. Ang hindi niya batid, isang mahaba at nakakaginbal na bangungot pala ang naghihintay sa kanya. Ang kabuuan ng kanyang masaklap na karanasan at ang kanyang halos 13 taong pagkakakulong. Tunghayan po ninyo sa aming episode ngayong gabi na pinamagatang Kriminal na Biktima sa Saudi Arabia. Anak! Nay. Anak, anong nangyari sa'yo? Pag-inuman ka na naman sa labasan, ano? Hindi na yan. Okay lang. Happy lang. Ako, Happy. bihira ka. Inumahaga ka na sa kakainom ninyo ng barkada mo. Hindi si tatay na. Tay, kumusta? Wala ka na bang ibang atupagin kundi ang pag-inom mo? Hindi nyo lang ako naiintindihan. Wala naman nakakaintindi sa akin dito eh. Kayo, Naiintindihan ka nga namin eh. Alam namin nasasaktan ka dahil sa pag-iwalay niyo ni Laila. Kaya hinayaan ka namin lumabas lagi sa tropa mo eh. Pero sobrang to, Dondon. Tuwing umuwi ka lang, ganyan lagi tsura mo. Hindi na nakakatulong to eh. Tay, kung sasermonan nyo lang ako, balik na lang ako dun. At buti pa dun, happy-happy lang. Dondon, tama na, sobrang to. Tumigil ka na. Kung talagang gusto mong makalimot, lumayo ka na lang. Tanggapin mo na yung trabaho inalok sa'yo sa Saudi ng uncle mo. Tay, teka lang, ayokong malis. Tay, dito lang ako. At anong gusto mong gawin namin? Panonoodin ka namin habang sinasayang mong buhay mo? Wala kaming gagawin? Ama mo pa rin ako. Ako pa rin ang masusunod. Bukas na bukas tatawagan ko yung uncle mo para sa trabaho mo doon. At kung kinakailangan ako mismo magdala sa aeroplano, gagawin ko. Kaysa naman nandito ka at sinasayang mo ang buhay mo!
Etong Alyami. Ito yung kampo natin. Totoy naman pala to, boss eh. Ilang taon ka na ba? 22. Welcome to Saudi. Salamat. Don pala. Don. Alam mo, murang gasolina dito tsaka sipot. Pero usong-uso naman ang rape sa mga lalaki. Mas lalo pag ganyan ang itsura, walang bigote, oh. Maraming bakla dito. Hindi sila bakla. Kagawian lang nilang gumamit ng lalaki dito. Kaya ikaw mag-ingat-ingat ka. Huwag ka maglalakad sa gabi mag-isa. Ikaw rin, baka mapagtripang ka. Ibang-iba dito, Don. Bawal uminom. Kailangan mo pa dumayo sa open city para lang tumagay. Tsaka kung may girlfriend ka, bawal ang holding hands. Hindi rin kayo pwede lumabas na kayong dalawa lang. Kailangan grupo. Bakit? Tigang mga tao dito eh. Kapag may nakitang nagde-date, mas lalo mo lang daw tinitempt ang iba na mag-isip na masama. Kaya mag-asawa lang ang pwedeng lumabas. At dapat lagi mong dalang marriage certificate. Kundi, huli ka, kalaboso ka. Kayo naman. Masyado nyo naman tinatakot. Baka biglang umuwi yan. Don, mababait yung mga nationals dito. Mabilis magtiwala yung mga yan. Mapalagay mo lang ang loob ng mga yan, yayayain ka pa sa bahay. Parang matagal na kayo magkaibigan. Mabilis nga magtiwala. Kaya wag na wag kang magkakamali. Dahil sila, kahit 100 ang ginawa mong kabutihan para sa kanila, kung sumablay ka kahit 1 beses, yun na ang maalala nila sa'yo. Markado ka na. Ito kwarto mo, Don. Buti ka pa. Solo mo na to kaagad. Ba't sa solo niya? Ay, di naman tayo solo. Hello? Sandali lang ho. Don, nanay mo. Ano po? Sige Hello? Naku, anak. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Halos kakarating lang namin dito sa kampo eh. Naku, anak, hindi ka ba nahirapang hanapin yung boss mo dyan sa airport? Maayos ka ba dyan, ha? Opo, maayos po. Ayos nga dito. May sarili akong kwarto. Buti naman. Sige ha, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kayo din, Nay. Tsaka, huwag kayo mag-alala. Yung unang sweldo ko para sa inyo ni tatay. Tsaka, pag nakaipon-ipon ako, tigil na rin kayo sa pagtatrabaho para naman makapagpahinga na kayo. Naku, anak, huwag kami ng tatay mo ang intindihin mo. Ang importante ikaw. Yung kikitain mo dyan, gamitin mo sa mga pangangailangan mo. Tsaka anak, sana kalimutan mo na si Laila. Anak, bakit di ka sumasagot? Anak, kaya ka nag-abroad para makalimot. Kailangan atupagin mo dyan yung pagtatrabaho mo. Baka mamaya itatawag-tawagan mo pa yun. Bayaan mo na siya dun sa sinoy na pinagpalit niya sa'yo. Ang importante yung pagtatrabaho mo, ha? Sige po, Nay. Bye. Tawag po ako. Kahit may mga Pinoy na kasama, hindi maiwasan ni Dondon ang ma-homesick, lalo na nung mga unang araw niya sa Saudi. Doon na lang niya kasi napagtanto na malayo na talaga siya sa pamilya at sa nakasanayang buhay sa Pilipinas. Kaya naman, sinunod na lang ni Dondon ang payo ng ina. Ibinuhos niya ang sarili sa pagtatrabaho. Sa una ay nahirapan si Dondon mag-adjust. Pero habang tumatagal, nasasanay na rin si Dondon sa buhay sa Saudi. Natutunan na rin niya ang kultura at iba't ibang ugali ng mga nasyonal. At siya na ang gumagawa ng paraan para makibagay sa mga ito.
natapos ang unang kontrata niya. Nakipag-bidding ang grupo nila sa isang kumpanya at na-close nila ang isang 250 million peso project. Happy birthday, Boss Ernest! Maraming salamat, Tata. Congratulations din sa project ninyo. Ano ba yun? 250 million? Congrats! Tuloy-tuloy na to. Tuloy-tuloy na. Batiin din natin si Dondon, aba. Sinaga niya yung mga drops. Pati yung pagkakanbas, sinaga niya rin sa init ng araw. Ang galing mo, Toy! Huwag mo na akong tawagin to, Jay. Hindi naman ako bata eh. Naalala niyo pa ba yung unang pasok niya sa Aramco? Aba, hinahanda na ni Boss Ernest yung ticket niyang pauwi. Dahil masyadong bata, baka hindi makapasa. Ako naman ang unang aamin na mali ako doon. Pinabilib mo ako doon. Dahil sa abilidad mo, natanggap ka kaagad. Basta tandaan mo, maging masipag ka lang dito, malayo ang mararating mo, ha? Yes, sir. Yes, sir. Malayo ang mararating pero wala namang labing-labing tuwing gabi. Ayun na, oh. Ayun naman! Taglamig na. Oh, last shot na. Tapos doon naman tayo sa kabila, ha? Oh, sige. Teka, sa kabila. Sa kabila. Doon sa may national na nakilala namin, mabait yun eh. Tinulungan kami nung nasiraan kami ng kotse, alam mo yun? Oo. So ngayon, nagyayang magpag-inuman sa kanila. Tara doon! Pa tayo tapos! Okay ako. Oh, paano? Cheers! Happy birthday, boss! August 10, taong 2000, biglang nag-iba ang takbo ng buhay mo doon na maligaya ka na dati, ano, maayos ang trabaho mo, maganda ang kita mo. Nagbago. Pakikwento mo nga sa amin. Yung po nung time na nangyari yung crime, bali 3 po kaming magkakaibigan na Pilipino, no? Na niyaya po ako nitong dalawa na pumunta dito sa kaibigan nila na Saudi. So na-meet lang po nila itong Saudi na to halfway papunta pa uwi po ng Kapji. Sa border po kami ng Kuwait, galing ng Alcobar. Then that time, after a week, nagkakilala sila doon, pinilit nila ako na sumama doon sa Arabo. Sa akin lang, gusto ko lang din makisama sa kanila. Come on, guys. I have to prepare you something. Okay. Yeah. Ayan. Wow. Hindi pa bawal dito. Ayan mo na. Bahay naman niya eh. Sakyan na lang natin. Libreng inom pa. Sige. Oo. Sorry yan. Nagbutan ka lang. Right. Tuloy natin. Sa'yo na nga eh. Okay. Cheers. Drink with us. Come on. Right. Okay. This is for you. Cheers with me. All right. Okay. Thank you. Cheers. One last shot. We have to go already. Come on, man. Just say more. We have to go. Okay, it's very late and our wives will kill us. Di ba pare nasawa natin? Sabihin mo sa English. Are you sure? Our wife is calling us. No problem. Yeah. Come on. I take care of him. Just let him be here. Yeah. Makulit pare. Don, okay yan. Okay. Makalanan namin muna. Okay. Yung asawa namin. Papatay na ko. Nakita mo asawa ko. Di mo sumunod laki sa akin. Sige na. Halika na. Ubusin ko na lang to. Susunod na ako. Okay. My friend, we have to go. Okay. Right? Okay, bye-bye. Okay. Ano bahala? Okay, salamat. Okay, thank you. Yeah, no problem. Yeah. Okay. Don, sunod ako. Okay. Sunod ako. Just finish this. Yeah, no problem. Oh, cheers with me. Yeah. Yeah. Nandun po kami sa bahay ng Arabo. Mabait yung ano sa amin. Pinakain kami. Tapos bumili pa siya ng tape ni Filipino song eh. Pinapatugtog niya. Then habang tumatagal yung inuman namin, may napansin na ako na nakabukol sa likuran niya. Doon ako kinatuban na parang may mangyayaring hindi maganda. So, may nakabukol sa likod niya, sabi ko, sa unang ano ko,
parang baril. Come on, let's drink some more. No, I think I've had enough for the night. So how long have you been here? 4 years. Oh? So do you know who's the king of Saudi? King Fahd, I guess. King Fahd? I'm the king of Saudi. The most powerful man in the world. Okay. I think I should be going now. Come on. I give you more drink, huh? Here for you. Okay, thanks. Yeah, sure is it. Come on, I'll show you something. Matapos pa inumin, inalok din si Don Don ng marijuana. Sinubukan niyang tumanggi, pero tinakot siya ng Arabo at sinabing papatayin siya nito kapag hindi siya gumamit. Take this. No, I don't do drugs. Come on, take this or I kill you! Take off your clothes. Why would I do that? Stand up in front of me. Stand up! I told you to stand up! Haram! Bubuang ka na. Opo. Paanong ginawa mo? Gumagapang. Gapang na lakad. Kasi hindi po ako makatayo, baka makita po ako ng mga tao eh. Wala ba nakakita sa'yo? So, wala naman po. Wala. Oo. So nakarating ka doon sa inyong Ako, sa tinutuluyan? accommodation namin, iba po, 2 kilometers po yung gapang ko. Nakita ko ng mga kasama ko. Oo. Nagulat sila, bakit duguan ako? Tulog. Tulong! 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 Don, tumakas ka na. Mabuti pa sa Jeddah ka na umexit. Makukulong ka lang at mapaparusahan kung magstay ka pa dito. Wala akong masama, sir. Pinagtanggol ko lang yung sarili ko. Sinaksak mo yung Arabo, Don. Baka nakakalimutan mo, mga dayo lang tayo dito eh. Mayaman pa yun, kaya niya paikutin yung kwento, di ba? Tama si Marlon, Don. At isa pa, wala ka naman witness na pwedeng magsabing self-defense yung nangyari. Boss, kung pinatakas natin siya at alaman ng mga pulis, pati tayo dama eh. Pati tayo makakasuhan, pati mga asawa namin. Dali natin siya sa embassy. Hingi tayong tulong doon. Sino magdadala sa kanya doon?
JJ, kahit sino makitang kasama niya, huhulihin din. Sasama kita, Toy. AJ! Ano ba kayo? Sino magtutulungan dito? Di ba tayo rin mga Pinoy? Alam mo, ipahamak natin yung batang yan. Isa pa, tayo rin may kasalanan, kaya nakilala niya yun. Sige, sasamahan kita kay Ambassador Segis. Sige. Magpahinga ka muna, ha? Mamaya tayo lumakad. Isasabay natin sa unang dasal nila para wala masyadong pulis. JJ, tawagan mo yung embassy para alam nilang parating tayo, ha? Toy, relax ka lang dyan, ha? Sabihan ka namin pag malapit na. Yung dating ambasador, si Espaldon, lahat ng Pinoy na lumapit sa kanya, tinutulungan niya. Kahit anong kasalanan pa yun. Si Espaldon yun. Parang nakaupo ngayon. O kahit na. Siguro naman si Segis tutulungan to si Dondon makauwi ng Pilipinas. Tulong Pilipinas? I-deport ako? Kung i-deport ka, magpasalamat ka. Yun ang pinakamagandang pwede mangyari sa'yo. صباح الخير. اوكي صباح الخير جو. Nandito na lang kami. Malapit lang naman eh. Hindi ka pa pwede makitang kasama mo. Mag-ingat ka. Salamat. Ikaw yung Dondon Lanuza? Opo, ako nga po. Andiyan na po ba si Ambassador? Ang order sa amin ay surrender ka sa mga pulis. Bakit po? Halika na. Ako po yung nagre-reklamo dito, sir. Muntik po ako mag-aasa. Teka lang po. Napatay mo ang Arabo. Teka po, dinidepensahan ko lang po yung sarili ko. Legal. Kailangan si Ambassador po. Gusto ko makausap. Teka lang po. Kawawa naman yan. Pupugutan ng ulo. Basta pagdasal na lang natin. Walang imposible sa Diyos. Tuyo na ang sugat mo. Mabuti may naglapat sa'yo ng first aid. Kung hindi, maraming dugo ang mawawala sa'yo. Mga nurse din kasi yung kasama ko sa kampo eh. Narinig ko kayo. Totoo ba? Pugutan ako ng ulo. Basta manalig ka lang. Magdasal ka lang. Ang pamilya mo ba, natawagan mo na para makahingi sila ng tulong sa OWA? Sabi mo, kasama ko sila daw natatawag eh. Gusto mo sumulat? يكثر اليوم الرخصة But there's no one from the embassy yet. 4 أيام ننتظر
احنا ننتظر شرطي سفارة. Baka po pwedeng hintayin natin yung mga tao. Maybe we should wait for the embassy people. Kinuha pa rin ng mga pulis si Dondon. Takot si Dondon dahil mag-isa siya at ni wala man lang siyang kasama na magtatanggol sa kanya. Ni hindi rin niya alam kung anong maaaring gawin sa kanya ng mga Arabong pulis. امشي على الطول لا تحكم ولا تتكلم المساعدة. Pati mga kaibigan ni Dondon nakasuhan ng conspiracy. Matapos ang interrogation, dinala si Dondon sa bahay ng National. Doon, 2 beses pina-reenact kay Dondon kung ano ang nangyari. Una, bilang sarili niya. Pangalawa, pinaarte sa kanya ang ginawa ng National. Matapos ang reenactment, diretso sa Bartolina si Dondon. Dito na nagsimula ang madidilim na araw ni Dondon. At wala siyang makausap. Hirap ding kumilos at kumain si Dondon sa loob. Sa loob ng 1 linggo, 1 beses lang sila inilalabas para maarawan. Ganito ang naging buhay ni Dondon hanggang sa dumating ang araw ng kanyang hearing. انت داندن رانوزا؟ كتاب كريبي؟ Ano, mapisawi muskila? هذا أخي ابن عمك الذي قتلته. لما أخذت السكينة هلكفته. Pasas! Pasas! Matrap naman. Pasas! Pinagtanggol ko lang ang sarili ko! Pinagtanggol ko lang ang sarili ko! Dapat! Sa selve sa pera! Bakit nagpiliin? Pagkailanman hindi magbabago. Hello? Hello, Nay. Ay, pupugutan daw po ako dito. Nay, wala po akong kasalanan. Hindi ko sinasadya makapatay. Pero hindi nila ako pinakikinggan, Nay. Yung embassy walang pinadalang abogado. Wala akong kakampi dito eh. Tutuloy kami ng tatay mo sa OWA. Hihingi kami ulit ng tulong sa kanila. Hindi ka pwedeng mamatay. Kung kinakailangan makapagpalitan ako ng pwesto sa'yo, gagawin ko, wag ka lang mamatay. Diyos ko. Nay, tulungan niyo ako, Nay. Kayo lang yung pag-asa ko, Nay. Wala akong kakampi. Nay, mag-isa lang ako dito. Tulungan niyo ako. Ayoko pong mamatay. Nay, parawan niyo na. Tulungan niyo ako. Ayoko pang mamatay, Nay.
تعرف الأب زعلان كتير عشان ابنه، انت عارف انقتل، ابنه هو الضحية، فشيء أمر عادي طبيعي جدا. أنا malam ada. أنا ساوي كلام ما عشان جيت سولانا. انت عايز تستأنف في الحكم، ما في، ممكن تستأنف في الحكم، بس أنا ما أنصحك لأنه هذا مش لصالحك. أنا برأيي أنت تحسسهم، أنت تتأسف لهم واطلب الرحمة منهم. اطلب الرحمة بحكي يسامحوك، السماح يسامحوك. 18 سنة 18 سنة، لأنه لازم تنتصر، لأنه الأولاد بعدهم صغار، الأولاد لازم يكونوا عمرهم 18 سنة. 18 سنة بعدين هم بيحكموا إن أنت بريء أو أنت تدخل السجن، ضلك قاعد في السجن. Binalik na ako sa Damam, diretso na sa Bartolina na. Yun, nasa Bartolina na ako, so sabi ko, iniisip ko, for the meantime lang to, kasi talagang yung wala sa isip ko ako na magtatagal ako, na makukulong ako ng ganito. Kaso mo, tumatagal na ako ng buwan, parang walang nangyayari, sabi ko gano'n. Nandiyan yung galit ka na, galit ka sa mundo, galit ako sa Diyos, yung parang galit ako sa sarili ko. Bakit nangyari sa akin ito? Sa Damam Reformatory Jail, nanatili si Dondon ng higit pa sa 12 taon. At sa tagal ng panahon na iyon, hindi nawawala sa kanya ang takot na nararamdaman niya sa tuwing magtatawag ang mga pulis ng 2 tao sa umaga. Dahil sa 2 tinatawag, palaging isa na lang ang bumabalik. Nangangahulugan lamang ito na yung isa napugutan na. Humantong na rin sa puntong nawalan na ng pag-asa si Dondon at naisip niyang gumawa ng hakbang para matapos ang paghihirap at paghihintay niya. Why? What happened? I asked the king to do me a favor. Please kill me now, sir. Sir, please kill me now. I can't take this any longer. Pugutan niyo na ako. Doon din naman ang punta ko, di ba, sir? Pugutan niyo na ako. Ayoko na dito. Mapraning na ako, sir. Pugutan niyo na ako. Tuluyan niyo na ako. Please, kill me now! Thank you, sir. Kill me now! Una kasi, di ba, sabi ko nga po sa inyo, yung galit ka, yung gano'n, galit ka sa Diyos, galit ka sa sarili mo, ganito. Yung parang natanggap ko na yung pangyayari ko. Natanggap mo na? Napupugutan ka na ng Natanggap ko ulo? na lahat na... Natanggap mo yun? Natanggap ko na po. Na talagang... Paano mo natanggap doon? Paano mo Kasi natanggap? ang reason ko dito lahat naman tayo mawawala sa mundo, yung gano'n. Saka iniisip ko rin po yung mas may mabigat na problema sa akin. Parang sila yung ginagawa kong inspirasyon para lumakas din yung loob ko. Sumulat pa ako sa prinsipe na sabi ko pugutan na ako ng ulo. O sinagot ka ba ng prinsipe? Dumarating, nagpapadala po siya ng tao, kinakausap po ako na binuboost lang yung moral ko na hindi mo kailangan gawin yan. Maniwala ka lang sa Diyos, makakalaya ka. Masyado ng maraming oras na nasayang ko dito. Nauubos ang buhay ko dito sa kulungan. Don't lose hope. You're lucky compared to those that are already beheaded. You're still here. You're still alive. Just think of that.
نحن نحتاجك للعمل الباذل نجاريا. أيوة. أنت تعرف للعمل المواسير. أيوة. تعال معنا. اجلس هنا. Makailang beses din nawala ng kaibigan si Dondon sa loob. Hanggang sa dumating ang taong 2011. كيف حالك دندن؟ ايش اخبارك؟ في عندي لك اخبار كويسة ومش كويسة. What's the good news? الاخبار الكويسة العائلة سامحوك. Thank you. شكرا الله شكرا. Thank you. بس كمان عندي اخبار مش كويسة، لازم تدفع 3 مليون ريال سعودي دية القتيل. That's 35 million pesos. نعم. I don't have that money. ما دندن ما في مشكلة، جماعة كويسين وطيبين واعطوك فرصة كاملة كفاية مشان تجمع الفلوس هذه، جمعها. حاول تجمع الفلوس هذه. Inipo ni Dondon ang mga kinita niya sa loob ng kulungan para makabili ng cellphone. Saka niya ginamit ang online social networking para malikop ang pondong kailangan niya. Noong umpisa'y may mga nangamba na baka scam lang ito. Pero nagpaliwanag ng mabuti si Dondon hanggang sa nakatanggap siya ng tulong mula sa mga kakilala at hindi kakilala. Pati ang mga magulang ni Dondon ay hindi tumigil sa pagkilos para mabuo ang blood money hanggang sa makilala nila ang PhilAm philanthropist na si Loida Nicolas Lewis. Matagal na pag-iipon, pero bawat kontribusyon, maliit man o malaki, ay pinagpapasalamat ni Dondon. Dahil bawat ambag ay isang hakbang palapit sa kanyang kalayaan. Laking pasasalamat din ni Dondon na hindi nagbigay ng deadline ang pamilya ng national na napatay niya. Nay. Naku anak, may magandang balita ako para sa'yo. Galing dun sa grupo ni Madam Loida Nicolas Lewis. Makapagpapadala sila ng 450,000, sir. Salamat sa Diyos, Nay. Naakalaya na ako. Oo. Nakikita ko na kayo, may chance nang makita ko kayo, Nay. Kayo ni Tatay. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Will get 2.3 million real? Yes, Mr. Lanusa. At pupunaan ng Philippine government ang kulang para makomplet ang blood money. وباقي المبلغ حتدفع الحكومة الفلبينية ومبروك عليك الإفراج، تقدر الآن ترجع تروح بلدك. Thank you. Thank you. Salamat po, sir. Dahil na ako. Binabati ka na. Salamat. مبروك الإفراج عليك. مبروك.
ipapaalam ng embassy sa kamag-anak mo ang mga pangyayari. تقدر لا تروح على بلدك ترجع على بلدك خلاص ما عندك أي. Yes! So, September, kamakailan lamang, no? Nakalaya ka na, ganap ka na nakalaya, nakabalik ka na sa sarili mong bansa. Nakita mo muli ang pinakamamahal mong ina. Ano na yung feeling na yun? Natawa pa nga ako kasi tinanggalan na akong posas, nandiyan ako sa immigration, wala na akong escort. Sa airport ka hindi sa preso? Hindi po, sa loob po. Talaga? Andiyan po yung nasa immigration na ako, wala na akong escort. Sinampal-sampal ko pa yung sarili ko eh. Sabi ko, totoo ba to? Sabi ko, wala akong kasama. Tumilingon-lingon ako eh. Sabi ko, wala na akong kasama. Parang sabi ko, totoo ba to? Sabi ko, sinampal-sampal ko pa yung sarili ko. Yeah. And then, naninibago ako na, ayun. And then, nung pagsakay na sa aeroplano, paglapag dito, ina-expect ko si mami, makikita ko si daddy, gano'n. Ayun, nakita ko sila. Iba yung kaligayahan, no? Ibang-iba, no? Sabi ko na, hindi, ito na yung pinapangarap ko na nasa kamay na ulit ako ng mami ko. Na hindi na ako makakaalis sa kanila, yung gano'n. Anak, patawarin mo ko. Hindi sana mangyayari ito kung hindi kita pinilit magsahuti noon. Hindi niyo kasalanan, Tay. May dahilan siya kung bakit nangyari ang lahat ng to. Dami ko nga natutunan eh. Kabaitan niya. Yung kabutihan ng mga Pinoy na kasama ko doon. Pati yung kabutihan ng mga Arabong tumulong sa akin. Mas lalo ako naging malakas. Mas lalo akong naging matatag. Pagkatapos ng pinagdaanan ko, pakiramdam ko kaya ko ng kahit anong dumating sa akin ngayon. Basta, anak. Lagi mong tatandaan. Mahal ka namin ng tatay mo. Sa loob ng 13 taon, wala akong ibang pinangarap kundi yung makauwi dito at makapiling kayo. Batang-bata ako. That time, 22 lang po ako nung time na yan. 22 ka lang ba? Oo. Then, sabi ko, first time ko to. First time sa lahat ng mga ganito. So, first 3 salaries ko nga po, pinadala ko agad kila mami. Buo, ha? Buo. Ang bait mo naman. Sabi ko, para kila mami. Kasi ang... Bakit? Pangako po ko sa laki nila. Sabi ko, pagdating ng 50 years old or 55 years old na. Ikaw na mag-aalaga. Nag-paid ako doon. Ay, ba't ka naman nag-fail? Hindi, siyempre nakulong po ako, ganon. Pero wag mong sisihin ang sarili mo dahil hindi totoo yun. Hindi totoo na ikaw may kasalanan mo. Anong pakiramdam na, alam mo na ikaw yung biktima kung talagang iisipin no, ha? Kasi talagang ang nangyari gusto kanyang gawa na hindi tama. Natural na, ikilalaban, di ba? Pero,
nakamatay ka din eh, Opo. no? Paano mo yun inaano sa konsyensya mo? Lahat naman po tayo, wala tayong rights na kumite ng buhay ng ibang tao. Oo nga. So talagang pinagsisihan ko yun. Yun lang po ang sinasabi ko sa kanya na patawarin ako. Inuulit ko lagi, patawarin ako. Kasi hindi ko talaga gusto na makagawa ng ganitong kasalanan. Doon maraming mga kababayan tayo ang, alam mo, nagnanais mag-abroad, no? Maraming hanggang ngayon yun ang tinitingnan nilang makakaahon sa buhay nila, no? Anong maiiwan mong mga, alam mo na, mga aral sa buhay mo sa nangyari sa iyo? Sa akin lang matuto tayong, kasi naging matigas din po yung ulo ko eh. Matuto tayong sumunod sa batas nila. Ganun lang, kung ano man yung mga pinagbabawal, dapat nating iwasan. Ganun, para iwas na rin tayo sa disgrasya. Kasi iyan din po ang mga nagpapahamak sa atin, yung mga pinagbabawal nila na ginagawa natin. Doon siguro, napakalaking pasasalamat, no? Ang iyong dapat na ibigay sa mga tumulong sa'yo. I believe po ito second life ko, parang may mission ako. Ito, hindi ko pa alam talaga kung ano yung pinaka-mission ko dito sa mundong ito. Hanap mo yun, huwag ka mag-alala. Lalabas at lalabas bibigay sa'yo ng Panginoon. Sana. At, kukoreksyon lang kita, ha? Hindi ka naging failure doon. Magkus, ikaw nga ay isang tagumpay. Tagumpay na titingalain, titignan ng marami ng kababayan natin na kahit nasadlak sa napakahirap, pinakabababang level ng pamumuhay ng tao, tignan mo, nandito kami. Thank you so much. Ako sa'yo, congratulations. Okay. Thank you so much. Taon-taon ay milyong-milyong mga kababayan natin ang nangingibang bansa para makipagsapalaran upang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Tinitiis, hindi lamang ang matinding lungkot at pisikal na hirap, kundi pati na ang mga peligrosong kondisyon at sitwasyon at ng kakaibang pag-uugali at kultura sa bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Kadalasan, ang pagsasakripisyo nilang ito ay nagdudulot ng kaginhawahan sa kanilang pamilya. Pero kung minsan, sa kasawiang palad, humahantong din ito sa kasiraan ng buhay, ng mga pangarap at ng kinabukasan. Naway mas matutukan ng ating gobyerno ang mga kaso ng ating mga OFW na ngayon nakakulong sa iba't ibang lugar dahil sa mga krimeng maaaring hindi naman nila ginawa. At naway, tayo namang mga pamilya na naiwan dito sa Pilipinas, mas pahalagahan natin ang mga sakripisyo ng ating mga bagong bayani. Lagi nating silang pasalamatan at lagi nating ipagdasal ang kanilang kaligtasan nang sa gayoy malayo sila sa anumang kapahamakan. Ngayon, bukas at magpakailanman.